Ito na, mga kababayan. Trillanes, according kay Senator Antonio Trillanes, game changer kapag na open or nabuksan na ang bank account ni Digong at ni Sara. Ano bang ibig sabihin ng game changer? Kanina, pinaliwanag ko yan sa inyo, mga kababayan. So ito basahin ko lang ang post ng Facebook page ng Pilipinas Today. Ito po, mga kababayan. Yan po ang post ng Pilipinas Today. Ano nga ba dito? Basahin ko lang mga kababayan. Ito. Naniniwala si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV na kung sakaling mailabas ang nilalaman ng bank records ni Vice President Sara Duterte, di umano'y magiging game changer. Bakit nga nasabing game changer? Ito sa impeachment trial laban sa Vice President. Magiging game changer daw ito sa impeachment trial laban kay Sara. Bakit? Ayon kay Trillanes, sa pangalawang part ng special episode ng Pilipinas 360 na inilabas noong Hulyo 12, ang mga moderates na inilarawan niya na bukas pa ang pag-iisip ay magugulantang lalo kapag naipakita ang bank records ng Vice President kaugnay sa mga aligasyon na questionableng paggagastos niya ng confidential fund at intelligence fund. Ngayon, mga kababayan, magbabago daw ang pananaw ng mga putang inang bobong DDS. Pero kahit isampal mo na sa pagmumukha ng mga DDS itong ebidensya na to, hindi pa rin sila maniniwala kasi bobo nga naman. Tignan ninyo, Sabi ni Antonio Trillanes, ayon sa kanya, pangalawang part ng special episode ng Pilipinas 360 na inilabas noong Hulyo 12, ang mga moderates na inilarawan niya bukas pa ang pag-iisip ay magugulantang lalo pag naipakita ang bank records ng Vice President kaugnay sa mga aligasyon ng questionableng paggastos niya ng confidential funds at intelligence fund. Ngayon, ano nga ba? Saan nga ba? Paano nga ba ginastos ni Sara ang confidential funds at intelligence fund? Magugulantang daw kayo. Actually, mga kababayan, si Senador Antonio Trillanes, nakita na niya ito. Meron na siguro siyang nakita dito kung saan ginamit at saan ginastos. At magugulantang daw tayo kapag naumpisahan ang impeachment trial at ipakita daw doon kung saan ginastos at ginamit ni Sara ang confidential funds at intelligence fund. Nako, mga kababayan, saan kaya? Ito pa. Ngunit para naman sa mga hardcore Duterte followers, sa mga bobong DDS, ay hindi na umano ito magiging dahilan para magbago pa ang isipan nila. Hindi Ani ni Trillanes, they will always find a reason to explain everything and justify kung bakit ginawa yun. Diba? Pag napapanood daw natin, mga kababayan, yung mga resibo kung saan at paano ginamit ni Sara Duterte ang confidential fund at intelligence fund, lagi daw sabihin ng mga bubong DDS, kaya po niya ginamit yon kasi may rason. Kaya po niya binili yon kasi may rason. Kaya po niya ginastos yon kasi may rason. Yan daw ang irarason ng mga DDS. Kasi ang mga DDS, ganito ang utak niyan. Hindi porket nagnakaw ka ng pera, ang sabihin ng DDS, gutom kasi kaya nakapagnakaw. Ganyan ang utak ng mga DDS, Ma'am Lili Tonini, Ma'am Victoria Motok, may galap shoutout. Ganon ang irarason ng mga DDS niyan. Kaya po nagastos ni Sara yun, baka kasi may kailangan lang siyang bilhin. Kaya po niya nagamit yun, baka kasi kailangan po. Kasi ang nasa utak ng mga DDS, sasabihin nila, kaya nga po nagnakaw kasi gutom Kaya nga po umakyat kasi gustong pumunta sa tuktok. Mga utak lamok. Ganyan ang mga DDS. Mas matalino pa ang pusa na kapag nakaamoy ng tae, tinatabunan. Pero yung mga DDS, pag nakaamoy ng tae, didilaan pa yan. Oo nga, tae nga. Ganyan sila kabobo.
Yung mga DDS, okay magalit sa akin mga DDS, totoo yan. Buti pa ang pusa, inaamoy pa lang, pag naamoy na tae, tinatabunan. Pero pag ang DDS, kahit nakita mo ng tae yan, hahawakan pat didilaan, tae nga. Hindi Kasi bobo nga sila. Ganon yung mga DDS. Wala kang makitang DDS na matalino. Lahat ng DDS, bobo. Alam mo na naigit yan, alam mo na naipot yan, hahawakan mo pa. Ipot nga, dilaan ka nga, pait. Yan ang DDS. Kaya sabi nga ni Senador Antonio Trillanes, pag nakita ninyo kung paano ginastos, saan ginastos, at paano ginamit ni Sara ang confidential fund at intelligence fund, sasabihin lang daw ng mga DDS na hindi umano ito magiging dahilan para magbago ang isipan nila. They will always find a reason to explain everything and justified kung bakit ginawa yun ni Sara. Sasabihin nila, 125 million na ubos in just 11 days. Bakit naman ganon kabilis in just 11 days? Ang sagot ng DDS dyan, kasi kailangan niya yun may flight kasi siya. Manood kasi siya ng concert. Mahirap din kasi manood ng concert sa Germany kung hindi ka gagastos. Malamang wala namang libre na eroplano. Nakakahiya naman, Vice President ka, tapos magpapalibre ka sa Philippine Airlines. Sasakay ka ng Cathay Pacific. Siyempre, Vice President ka, ipakita mo na may pera ka. Di ba? Ganyan ang irarason ng mga DDS. 125 million na ubos in just 11 days. Bakit nga inubos? Siyempre, manunood ng concert. Natural, gagastos. Saan ba siya kukuha? Meron namang 125 million. Okay na yan sa mga DDS pag ganyan. Bakit? At least ginastos, pinanood ng concert. Di ba? Okay na sa kanila. Sapat na rason yan. Kapag nagnakaw ka ng ulam, sasabihin ng DDS, kaya nagnakaw kasi walang ulam. Okay lang magnakaw kasi wala ngang ulam. Sa madaling salita, okay lang nakawin ang tax ng bayan kasi bakit? Politisyan naman siya, trabaho naman yan, magnakaw. Ganyan ang mga DDS. Always find a reason to explain everything and justify kung bakit ginawa yun. Di ba? Always find a reason. Parang BDO, your futures begins here. Samantala, unang-una, nasabi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, tsuhin ng asawa ni Sara to Antonio Carpio, Justice Associate Antonio Carpio na nasa bank records umano ang susi para mapatunayan kung totoo o hindi ang mga paratang laban kay Sara. Pinaka-importante yung pagsupina ng bank records. Yun ang pinaka-importante doon. Maglalabanan. Yan ang totoo. Tsuhin na mismo ng asawa ni Sara yan. Ang pinakamahalaga dyan, yung bank record. Para makita ilan ang pumasok, saan galing, paano pinasok. Magtaka ka Kung pagbabasihan lang natin yung mga sahod nila sa isang buwan, i-times mo sa 6 years na panunungkulan, kulang pa sa ginastos nila araw-araw. Kung tatanungin natin, bakit may ganyan siya? Wala naman siyang business. Bakit siya kumikita ng ganyan kalaking pera na wala naman siyang business na kumikita ng everyday million? Tanungin ko kayo mga kababayan. Papasukan ako ng pera ngayon ni PBBM ng 10 million pesos. Proud OFW, maraming salamat sa yung 10 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much. Halimbawa, papasukan ako ni PBBM ngayon 10 million pesos. Siyempre, magtataka ngayon yung aking nanay, bakit may 10 million ka na wala naman tayong ganyang tindahan or negosyong kumikita ng 10 million in just one day? So, anong sasabihin ko? Anong sasabihin ko? Mga kababayan, hindi ka ba magtataka nun? Di ba? Halimbawa ngayon, pinasahan ako ni First Lady Lisa ng 10 million. Siyempre, malalaman ng nanay ko, saan mo galing yung 10 million? Mas isa may 10 million na naman. Wala naman tayong negosyo na kumikita, di ba? Na ganyan kalaki, sa loob ng 2 days lang may 10 million ka na.
Tapos pag sunod araw may 10 million ka pa, 20 million. Saan mo galing yan? Paano napasok yan dyan? Saan mo gagastusin yan? Paano mo yan gamitin? Di ba? Pero ako, didiis ako, sasabihin ko, Ma, huwag kang mag-alala. Galing sa mabuting kamay ito. Bakit? Incognito ako eh. Incognito ako. Kasama ko si Daniel Padilla, si Maris Racal, sino pa? Si Richard Gutierrez, si Baron Geisler. Meron kasi kaming misyon. Mga secret agent kami. Pag napanalo namin yung misyon, pag na-accomplish namin yon, meron kaming tag 10 million. Diba? Palusot. Galawang FLM, Francis Leo Marcos. Galawang scammer. Diba? Alam nyo na. Diba? Ma, kasali ako sa incognito. Tapos na incognito, ma. May part 2 pa. Sa Amerika naman sila. May another mission na naman kami. Kaya huwag kang mag-alala kung saan galing tong 10 million kong to. Yeah? Diba, hindi ka nagtaka? Tumatanggap ka ng milyon. May magkano lang sahod ni Ken? Pinakamalaki, 50 mil sa isang buwan sa pagbablog. Tapos, kumikita ka, 10 million. Ngayong araw lang to pumasok sa bank account mo. Wala naman tayo ganyan kalaking negosyo na kumukuha ng ganyan. Saan mo galing yan? Kaya nga sabi dito ni Senator Antonio Trillanes, sa bank account at bank record mo malalaman yan kung bakit may ganyan siya, kung kanino galing, saan galing, paano pinasok, paano ginastos. Mawiwindang ang taong bayan. Yan ang sinasabi ni Trillanes na game changer. Magbabago ang pananaw. Goodbye political career pag nalaman ng tao to. Kasi sabi ko nga sa inyo mga kababayan, 3,500 kayo dyan. Yung 100 DDS na nood dyan, 7 na lang matira after ng live ko. Bakit? Yung 7, yun yung pinakaliteral na bobo. Yung 93 na nawala sa 100, yun yung mga nagigising. Imposible hindi ka magising. Ano bang negosyo? Ba't nagkaganyan kadaming pera? Saan niya ginastos yung ganap pakalaki? Saan mo kinuha? Saan mo ginamit? Saan mo ginastos? In just 11 days na ubos. Ano resibo? Wala kasi bawal. Sabihin natin pang intelligence yan na gamitan, hindi totoong pangalan ang ilagay ko dyan. Saan kayo intelligence? Paanong intelligence? Ginira ba tayo ng Iran? Kasali ba tayo sa gera ng Russia at ng Ukraine? Kasali ba tayo sa gera ng Israel at Iran? Kaya meron tayong intelligence fund na kailangan gumawa ka ng peking pangalan kasi ginastusan. Walang gera sa Pilipinas. Wala rin na yung baha na pinakamalala. Wala din naman tayong calamity na or yung pandemya na katulad nung 2019. Kaya gagastos tayo ng milyon-milyon na confidential fund. Diba? Biruin nyo mga kababayan, gagastos ka ng 125 million sa isang buwan, ay 11 days. Saan mo ginastos yun? Wala ka ng karapatan magtanong kasi bawal yan. Kasi sa intelligence, peking pangalan ang ilagay mo for the safety of the intelligence. So, bakit ka nagkaroon ng intelligence na wala namang gera sa Pilipinas? Para saan yung intelligence mo? Para mahanap mo kung sino ang nagtago ng missing sa bungero? Para mabilang mo kung ilang napatayng adik? Ganun ba? Para malaman mo kung sino-sino yon? Gagastusin mo para mag-retrieve doon sa tubig? Gamitin ng PCG para kunin yung mga buto, ganon. Yun ang ibig sabihin ng intelligence fund. Gagamitin mo, halimbawa, pinasok tayo dito ng mga Chinese hacker. Gagamitin mo yung pera na yon para panglaban dun sa mga hacker, para masugbo mo yung nanghahack. Wala namang hacker sa Pilipinas. Wala rin namang gera na pinasok tayo dito ng mga banyaga na ginira tayo. Di ba? Kasi may pondo din ang gobyerno pagdating sa ganyan. O baka ginamit lang sa suroy-suroy. Kaya nga sabi ni Trillanes, game changer yan. Pag nalaman ng taong bayan yan, kung paano ginamit, saan ginamit, at saan ginastos, magigising kayo. Maliban sa mga bobong DDS. Yeah? Ito, bank records, game changer sa impeachment versus Sara Trillanes. Ito yung pinaka-controversial issue
or articles doon sa impeachment. Ito yung kumbaga game changer. I believe pagka nailabas ito, magugulantang lalo na yung mga moderates. Ito yung labanan ng impeachment saad ni dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Hindi kapag nalaman ninyo yung bank account ni Digong at ni Sara na inilabas ni Trillanes, 17,000 nga lang daw laman yan. Nag-joint account pa kayo kung 17 lang ang laman. Kulang pa nga yan sa pangbili ng maintenance ni Digong kung 17,000 lang. Pamasahe pa lang ng eroplano mula Mindanao pa Maynila, 12,000 na. Paano pa yung pang-hotel niya? Sa bagay, may marami naman kayong bahay doon sa Maynila. May BGC, may Dunya Vargas, Pasig, may San Juan. Hindi na pala kailangan hotel. So, okay lang. May pang-grab pa. Di ba? So, yun lang mga kababayan. Itong tao na ito ang dahilan bakit nagkagulo-gulo